isang araw lang matapos ideklara ang pagbabawal o tinatawag na total ban sa pagpapadala ng mga OFW papuntang bansang Qatar. Inalis yan ngayon lang hapon, mga kapuso, ng Department of Labor and Employment. Wala na ring ban o pagbabawal sa mga dating OFW na bumabalik lang sa Qatar at sa mga nakakuha na ng Overseas Employment Certificate. Pero patuloy po namang ipagbabawal ang pagpapadala ng mga baguhang OFW roon. Yan daw ay habang pinag-aaralan pa ang sitwasyon matapos putulin ng ilang bansa sa gitnang silangan ang kanilang ugnayan sa Qatar. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Kahapon lang inanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang suspensyon ng pagpapadala ng mga OFW sa Qatar. Pero kanina sa harap ng mga pamilya ng mga OFW, binasa ng kalihim ang pinakahuling assessment report ng ating embahada sa Qatar na nagsasabing wala raw banta sa kaligtasan ng mahigit 200,000 Pinoy doon. Consider the lifting of the temporary suspension of the deployment of our workers to Qatar. Yun ang kanilang recommendation. Yung pabor, sumigaw. Yung kontra, walang kontra. Ang punot dulo ng sitwasyon ay ang pagputol ng Saudi Arabia, Egypt, United Arab Emirates, Bahrain, Yemen, Libya at Maldives ng kanilang ugnayan sa Qatar dahil sa pagsuporta raw nito sa terorismo at sa Iran. Itinanggi ito ng gobyerno ng Qatar. Pinabulaanan din ng Qatar ang ulat na nananawagan daw ang kanilang emir sa mga Arab state na makipagmabutihan na sa Iran. Hindi rin daw totoo na binatikos ng kanilang emir ang mga leader ng Arab states. Sabi ng Qatar na hack ang website ng kanilang news agency na naglabas ng ulat. Pero hindi tinanggap ng Saudi Arabia at iba pang bansa ang mga paliwanag na ito. Sa ngayon, tumutulong na ang FBI ng Amerika sa investigasyon sa umano'y hacking. May ulat na ilang US investigator ang naniniwalang Russia ang nasa likod umano ng panghahak at naglabas ng anilay fake news. Nag-aalala mga pamilya rito na mga nasa Qatar dahil sa mga nababalitaan. Pero iba naman daw ang kwento ng mga kaanak nilang naroon. Nung nakausap ko na siya kagabi, parang naibsan na yung ko. Yung feelings ko ba na wala naman kami nararamdamang problema sa ngayon. Kung pauwiin sila, di uuwi na lang muna po siya kung para safe po ang kanyang kalagayan. Maliban sa asawa ni Amor na naapektuhan na raw ng pag-panic buying sa Qatar. Sabi ko, kami sa yung pagkain mo, may pagkain ka ba? Sabi niya, wala nga kasi nga nagpapanik yung mga tao, wala daw supply ng pagkain, nagkakakulang-kulang na daw po. Si Nick Fred naman, kinamusta ang nanay niyang teacher doon na nagsabing wala namang dahilan para mag-alala ang mga nasa Pilipinas. Ay okay naman, safe naman kami dito. Pagka lumala, pag walang uuwi na. Uwing-uwi na din ako. Kailan ka papadala? Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.